Ang isa sa mga players na tinitignan ngayon na pwedeng kunin ng Barangay Ginebra para lumakas yung kanilang forward lineup ay itong si Jeyo Ambohot. Para doon sa mga nakikriticize kay Coach Timko na sinasabi hindi binibigyan ng playing time yung mga baguhan, well, nakita na natin si Rafco binibigyan ng minutes at nagde-deliver naman. Sa tingin ko ganyan din ang mangyayari dito kay Jeyo Ambohot. Si Jeyo Ambohot ay 6'7 na forward. Ito ay pwedeng maging big man ni Coach Tim Cone, pwedeng power forward, pwedeng stretch 4. At very important, ito ay may 3-point shooting. Magandang maging backup ito ni Jamie Malonzo kapag nakabalik na siya. Plus tatangkad yung frontcourt ng Ginebra at pwede rin itong pumalit dito kay Japet Aguilar. Alternate sila. Kaya sa tingin ko magiging magandang addition si Jeyo Ambohot dito sa Barangay Ginebra. Bilang 6'7 na batang power forward, parang mas malaking version ito ni Rafco. Kaya sa tingin ko magiging sulit yan. Ang isa pang maganda dito para sa Ginebra, hindi masyadong ginagamit ng Converge itong si Ambohot. So yung trade value nito hindi masyadong mataas. Ibig sabihin, hindi kinakailangan na starter ang ibigay ng Ginebra dito. Actually, pwede nilang ibigay si Sidney Onwubere kung kinakailangan. O kaya itong si Bon Pesumal. Pwede na yan dahil ito si Ambohot hindi naman ginagamit. Actually, kung titignan mo nga, ito si Onwubere at si Pesumal nga, parte pa ng rotation ng Barangay Ginebra yan. Kaya sa tingin ko pwede na ibigay ng Ginebra yung mga bench players nila para dito kay Ambohot at hindi naman masasabing dehado Converge. Dahil si Ambohot hindi nila ginagamit. Sa tingin ko marireach ni Ambohot yung potential niya kung maglalaro siya sa isang sistema na merong dominant big man sa loob katulad ni Stan Hardinger. Alam natin malakas din si Justin Arana pero sa ngayon mas develop na siyempre si Stan Hardinger dahil meron siya experience. At sigurado ako mabibigyan ng playing time to si Ambohot dito sa Barangay Ginebra. Kaya sa tingin ko, magiging magandang fit yan at hindi naman mahirapan ng Ginebra na gamitin. Posible nga kaya na ngayong niretiro na ng San Miguel Pier yung jersey nito si Arwin Santos ay si Alex Cabagnot naman ang susunod. Hindi na natin matatawaran kung ano ang nagawa ni Alex Cabagnot dito sa San Miguel Beer. Kung kayo ay matagal ng fan ng SMB, alam niyo kung ilang games ang pinanalo ni Cabagnot sa kanyang mga game winning kaya nga crunch man ang tawag dito kay Cabagnot dahil kapag kinakailangan ng San Miguel ng basket sa kanya pumupunta. Noong yung pang-5 All-Filipino Championship ng SMB kontra Magnolia, nakuha nila yan doon sa last second jump shot ni Alex Cabagnot. Kaya sa tingin ko, deserving naman kung si Cabagnot ay i-retire yung jersey number niya. Sa ngayon kasi of course bukod dito kay Arwin Santos, parami agad na nag-point out na very deserving talaga na i-retire ng San Miguel yung jersey number niya. Pero bukod dyan ay dapat yung i-retire yung jersey number ni Alex Cabagnot dahil ang laki rin ng naiambag nito sa San Miguel Beer. At bukod kay Alex, ito si Danny Ildefonso, si Danny Sigel dapat i-retire din yung jersey number nila. Sa ngayon, ito si Alex Cabagnot na alam natin ay naglalaro pa rin ito sa MPBL at meron dito mga coaching stints. Kaya sa tingin ko, itong si Cabagnot ay magiging isang magandang addition yan sa San Miguel Beer to sa coaching staff nila just in case na maisipan nilang ilagay. Pero kahit hindi na nila ilagay sa coaching staff, sa tingin ko yun lang pagretiro sa kanyang number, malaking bagay na yun para dito kay Alex Cabagnot at pati na rin sa SMB. Parang recognition doon sa nagawa niya. Alam natin na doon dumating kasi si Terence Romeo, medyo nabawasan na yung role ni Alex kaya siya na-trade. Pero sa tingin ko, hindi maiaalis pa rin yung legacy na naibigay ni Cabagnot. Tandaan natin, pati siya nung malakas na starting 5 dati ng San Miguel. Itong si Junmar Fajardo, Arwin Santos, Marcio Lassiter, Alex Cabagnot at Chris Ross. Kaya sa tingin ko, ito si Cabagnot, it's about time talaga na yung jersey number niya na number 5 ay i-retire ng SMB. Okay, sa ngayon, ang balita natin tungkol dito sa TNT Tropang Giga ay mukhang nagalit na raw itong si Coach Chot Reyes doon sa naging performance nila kontra dito sa Converge Fiber Access kung saan sila ay natalo. Alam natin syempre na sino ba naman ang matuto pa na matalo ka dito sa Converge Fiber Access na alam natin nagtatank. Hindi sinabi ni RR Pugoy kung ano sinabi raw ni Coach Chot sa kanila pero maliwanag nagalit daw talaga ito. Dahil syempre nga naman nakakahiya na yung talo nila. Ang masama pa dyan sila yung pangalawang MVP team na natalo dito sa Converge Fiber Access dahil ang una Meralco. Hindi pa natin alam kung ano magiging solusyon dito. Para maliwanag dito, sinabi nga ni Homer Sison sa column niya, hindi na parehas ang TNT ever since nung nawala si Mikey Williams. Hindi natin sinasabi na dapat ibigay ng TNT yung gusto ni Mikey dahil syempre depende sa magiging takbo ng negosasyon ng kontrata nila.
Pero maliwanag dito talagang apektado ang TNT ever since nung nawala si Mikey. Tandaan natin, nung dinraft nila si Mikey, nakadalawang championship agad ang TNT tropa. Ang problema nga lang kasi nakalagay doon sa contract ng TNT, si Mikey Williams ay binigyan nila ng kapangyarihan na i-renegotiate yung kontrata niya tuwing mananalo sila ng championship. So ginawa ni Mikey, every time na manalo sila ng championship, hindi maglalaro until ibigay yung salary increase na gusto niya. Pero nitong huling salary increase ay ayaw na ibigay ng TNT, so si Mikey ay nag-hold out ngayon. Ang problema, apektado TNT dahil hindi sila makapaglaro ng mabuti dahil kulang sila sa scoring. So kailangan tingnan natin kung ano ang gagawin nila. I think the sooner na maayos talaga yung problema kay Mikey, kung bigay nila yung gusto nito o i-sign and trade sa SMC, ay sa tingin ko dapat gawin na nila. At kung talagang gusto nila mag-move on kay Mikey, i-trade na nila to sa SMC at kunin na nila si Robert Bolick mula dito sa NLEX Road Warriors. Sa tingin ko yan ang solusyon talaga para matapos na itong problema ng TNT Tropang Giga. Isa pa sa mga big men na hindi masyado pang nagagamit o nahahasa ng mabuti ay itong si Ben Adamos. Si Ben Adamos ay naglalaro ngayon dito sa Phoenix Fuel Masters at sa tingin ko mahahasa itong mabuti kung mapunta ito dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Alam naman natin kung paano gumagamit ng mga big men itong si Coach Yeng Giao. At base doon sa sistema kasi ni Coach Yeng, lahat ng players ay binibigyan ng oportunidad na maglaro para sa kanila. Ibig sabihin, ito ay tinatawag na equal opportunity yung sistema. Sa tingin ko magiging maganda ang performance nitong si Ben Adamos kung sakaling doon siya mapunta. Totoo naglalaro siya ngayon dito sa Northport Batang Pier. At sa totoo lang, hindi naman siya masyadong napibigyan ng playing time dyan kahit na na-injured itong si Cade Flores. Sabihin na natin na parang hindi pa masyadong fit dito sa sistema ni Coach Bonnie Tan, itong si Ben Adamos. At parang sayang naman yan dahil alam natin na ang mga players na ganun katulad nito ay bihira mong makita, lalo na yung height ay 6'7". Understandable din naman kung ba't hindi masyadong nagagamit si Adamos dahil nandiyan itong si Cade Flores, si William Navarro at si Xavier Lucero. Kaya sa tingin ko si Adamos magiging magandang fit yan dito sa Rain or Shine Elasto Painters. At pwede naman nilang maging kapalit itong si Luis Villegas for example, para dahil pareho naman 6'7" yan, parehong big men. Tingin ko fair trade naman yan. At kung sakasakali nga na ito si Ben Adamos mapunta dito sa Rain or Shine, sa tingin ko lalabas talaga yung laro niya dahil ang gusto ni Coach Yeng Giao sa mga big men niya ay merong 3-point shooting. At para katulad ni J.O. Ambohot, ganyan na nagagawa nito si Ben Adamos. Kaya sa tingin ko magiging magandang fit ito dito sa Rain or Shine Elasto Painters kung sakasakali. Ito si Luis Villegas ka-activate lamang ng Rain or Shine. So tignan natin kung paano magiging performance niya sa unang laro niya para kay Coach Yeng. Shout out kay Joseph Pineda, kay RG Bueno at Dalina family, Ronald Berbosidad, Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa. Pinabati din natin ang Anthony Alon family, si Carl Alarcos, pati na rin si Jonel Alagon at si Rino Valles family, John Mark Cantos, Rico Olarte, Jason Mendoza, si AZ, Brielle at Derek Castillo, Eduardo Del Rosario, Kuya Mike TV. Pinabati din natin si John Remark Escuela, Michael D, Jonad Malyari, Romeo Conchada, Katsakino Dukusin, si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Enju, Ireneo Salansang, Edwin Carmona Jr., pinabati din natin si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, si OG, Len Gio at Gia Santillana, Dionisio Mercado at ang iba pa nating taga-subaybay.